Sir. Ginawa to, sir. Nahihirapan na ako. Anong feeling? Feeling ko malolobat na ako. Tangina. O sige na, ikaw na nga magaling. Ikaw na panalo. Kailangan ko din ito ngayong Pasko, tol. Hayaan mo na ako magtrabaho. Round 1 game? Congratulations sa'yo, Peace. Kasi narating mo'y malayo-layo na rin talaga. Dating nag-freestyle lang sa streets at may speaker pang dala-dala. Nakilala ka dahil kay Smagla, sheesh! Pasalamat ka sa kanya. Pero sa'yo ngayon marami nang inis. Puntahan ba naman sa sementeryo yung hari at mag-rap sa puntod niya? Kahit i-rebat, di madedenay. Milyon na nakakita ng iyong katangahan. Pero ayos lang yan. Yung takoyaki mismo, kainin mo na lang. Malilimutan mo yung nakaraan mo. Problema na pinagdaanan din na kailangan lampasan. J Black versus J Flag. Wala talagang tatalo sa nag-iisang OG Enigma sa paggawa ng match-up. Unpredictable. Di nakabase sa comments na talaga namang para sa hip-hop. At isa yon sa rason kung bakit hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang flip-top. Sumali ka raw sa PSP, O doon na lang kayo para maging malinis naman ang mga laro sa liga na to. Huwag ka na dito maglaro, Last game niya na to, O pag bumalik ka pa raw dito, babarilin ka ni Enigma. Babarilin? Pistol? Sa pistol, yun ang PSP. Seryoso. Bakit mo ako gustong-gusto kalabanin? Handang-handa na ba yung game plan mo sa round 3 na ako ay wasakin? Ganyan siya, di ba? Kung ano-anong masasakit na salita sasabihin. Sige nga, ganyan estilo, try natin gamitin. Natakot sa akin mga champion nyo! Wow. Di ba tumanggi ako sa'yo ng maayos? Di ba? Di ba? O ba't di mo maamin? Alam nga naman sabihin ko pa sa'yo na may postpartum pa si Mrs. Di pa talaga maganda lagay namin. Di ba? O kahit sabihin ko pa sa'yo, baliwala rin, di ba? Tas sa'yo, yung tumanggi ng maayos, natakot pala. Abay, gago! Nasobraan kayo kaka real motherfucking MC. Nalimutan nyo na maging tunay na tao. Di ako patok. Di ako malakas. Walang stilong tumatak. Di ganun ka-teknikal, di ganun ka nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak. Responsibilidad sa liga. Responsibilidad sa pamilya. Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magpakita. Ako, swab test from Cebu to Manila. Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na. Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa. Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita. Kaya mahiya-hiya ka naman kung ididis mo lang yan ngayon. Sige lamang na kayo sa akin sa utakan, pero di nyo matatawaran ang puso ng kampyon. Hindi ako takot marinig sa isang loser na kagaya mo ang mga kahinaan ko na matagal ko nang tanggap. Basta sa mga hain ko walang nag-aambag at di ako mapagpanggap. Isang beses sa isang taon lang kung makaganap. Nung isa buhay lang naging babad. Bisaya nga bisag di magkadimao ang gusto isulti sa Tagalog. Pero minti gihapon mo palag. Ngayon, Mr. Character Assassinator, sagutin mo ko dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi-gestures, delivery, may nilamang kabakap. Nasa 27 battle mo sa flip-top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Bagay na kahit si Hip Hop Heads TV nagagawa. Pag naka-zone na sa round 3, kala nyo talaga nagwawala. Pero pag na-point out yung weakness, pansinin nyo yung muka. 3GS ka nga. Lakas mga sar, pero pag nagantihan, kung umiyak ang lala. May mga achievements din ako. Pero walang panama yun ikukumpara sa kanya. Pero hinahamon niya pa rin ako. Kasi deep inside, hindi ka talaga masaya. Kaya anong kontento? Imbento. Huwag mo nga akong gawing tanga. Nagpaparamdam ka sa lahat ng kampyon kasi gusto mo rin maramdaman kanila.
Hindi ramdam. Hindi ramdam yung akin. Alam ko yung gago. Ang masakit sa yung hindi rin. Kahit nag-champion ka, saksi ang mga tao. Kaya sige, galingan mo lang sa pag-iimbento. Pamukha mo gano to kawak. At huwag kang pumalpak sa napili mong atak. Please, bigyan mo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap. Yeah, puro failed lines. Until round 3, mag-i-stick ka ba doon? Alam mo ba, sinadya kong maliin. Maliin lahat ng yon para may mga punchlines ka ngayon. Oh, pansin nyo na ba? Matapos yung round 1 ko, nawalan siya ng kalma. Dinadamihan na yung ribat kahit hindi na maganda. Yung delivery niyang dalang-dala, unti-unting pasigaw na. Pasigaw na! Madali ka lang basagin, tanga! Kung umubra ka sa mga kalaban mong magaling lang magsulat, ibahin mo ako na magaling magbasa! Let's go! Let's go! Kasi alam na alam ko kung bakit siya ganito. Dating matabang binuli, ngayon gumaganti to. Alam niyo na kung saan to galing. At alam niyo kung ba't to nabuo. Ikaw ay bunga ng marahas na komunidad ng Tondo. Ikaw yung matabang umiiyak pag inarbor yung hindi mo pa nakakagat na pork chop. Ikaw yung matabang sinasapak lang ng payatot dun sa com shop. Tinawanan ng childhood crush nung pinakita yung edits niyang sinliit lang ng thumbtacks. At higit sa lahat, hindi ikaw ang kumakain sa mga pabaon ni Mama sa Mickey Mouse mo na lunchbox. Pwede mong i-deny na wala kang lunchbox. Pero ang katotohanan, makikita yan sa face. Na ikaw yung matabang may mga colorful pencil sa pencil case, ano. Pero may nakilala na siyang mga rappers. Siya na ang bully. Natutunan niya ang ways. Sumumpang maging villain one of these days at umabot siya sa flip top. Kung saan ito ang pinaka-effective na place, pistol here. Love ka ng mama mo? Masarap magluto ang mama mo? Pero alam kong may hinanakit ka rin na sa tuwing sinasandok mo ang pang-apat mo na plato ng kanin nang sama niya makatingin. Siguro ngayon okay na, pero dati mahirap din sila. Mahal ka ng mama mo, pero mas mahal yung bigas, matuto ka naman daw magtira. Love ka ng mama mo, pero di mo love mama mo pare. Nakita mo ba siyang maglaba dati? Na grabe kung makabrush na napakaitim na kwelyo ng iyong uniforme. Artista na daw to parang rape lang, pilit pagkakapasok. Di marami ka ng pera ngayon. Bili ka bagong batok. Ano naman kung may skincare si Goryo? Masama na pala na ang balat alagaan, pinagtawanan mo pa ng harap-harapan, ang mga tigyawat mo nga sa likod, hindi mo maagapan. Alam naman natin, pag may mga tigyawat sa likod, napakarami niyang toxins, napakarumi ng katawan. Iba't umaas pang malinis ang hayop na yan. Inasar mo pang mabahaw si Marshall, ikaw rin naman. Napakayabang nito ni Gago, porkit ang daming gigs na bago. Tinitimbang ka muna bago, ilagay sa cargo ng eroplano. Nalalaman ng Pilipinas pag sa ibang lugar to dumadayo, nadedetect ng Richter scale pag may lakad to si Carlo. Kaya bad trip sa'yo si Cardo. May napansin nga ako na scene. Nung tinutok na sa gang nyo, magkahati kayo ni Crazy Mick sa buong screen. Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Tabang Quiapo! Yung katabaan mo, Litaw Chong. Nung narinig ko nga yung Baby Giant, akala ko ikaw yun. Pero mayaman na to ngayon. From kangkong to kampiyon. Kaya feeling lodi na. Kaso mas naging corny pa. At naging
Shit yung lohika. Feeling boss si Baby Josh, naging Josh, mohika. Ano? Punong-puno ng insecurities. Pinagyabang niya pa kay Akata na hindi raw siya magbibigti. Kasi nasa kanya na lahat habang si Nico humihikbi. Kontento ka sa buhay, tas yung ethics mo, ganito lang kaikli. Kung kontento ka sa buhay, pues yung misis mo hindi. Oh, kalma. Hindi ko dinadama yung misis mo. Kalma ka lang, pre. Naaawa nga ako eh. Niloloko mo kasi. Sinasabihan mong, wala, di pa yan matigas. Wala, di pa yan matigas. Putang ina, huwag mo nang isipin na importante may pabili tayong bigas. Ano, punong-puno ng insecurities. Kaya kinondisyon niya na sa liga na to, di daw sikat ang mga gwapo. Abra, Apex, Smugglas, Nikki, Zaito, gago! Wala nang creativity, bitaw mo tol. Lahat bunga na lang ng inggit. Nakikita mo anong meron sa amin pag nagmamasid. Nakikita mo naman anong wala sa'yo pag nakapikit. Kaya tama. Yeah. Inggit! Kaya tamang lait na lang ng mga bagay na wala sa kanya para makahigit. Kahit sa loob-loob niya, gusto niyang mapa sa kanya lahat ng anggulo kong binanggit. Kasi, nanlilimos ka na lang ng atensyon. At yun ang katotohanan na hubo. Pinapapangit yung magandang imahe. Baka sakaling may mauto. Kaya madalas kang tumingin sa mga tropa sa likod pag may magandang linyang nabuo. Kaya madalas kang gumaganto pag nadadala ka ng pugso. Kahit putang ina mo, mukha ka ng spoiled na bunso. Ganito si J Black, pagkalmado lang. Astig talaga. Kaya pala din nyo ito mabasag-basag, plastic pala. Grabe na nito. Drama. Iyak ako. Hey! Isa lang daw yung decent ko na performance. Sabi nito. Huwag kang mag-alala. Dalawa na pagtapos nito. Round 3 na! Ihanda na ang heart. Kasi papunta na tayo sa exciting part. Paano nga ba gawin ang estilo ni Pistolero? Line marking, crowd manipulation, stating the obvious, exaggeration, at angles na alam niyang mag-a-agree ang majority ng crowd. Witty jokes at rebuttals niyang nakaka-proud equals pistol here. Pumutok pangalan mo kay Emar. Renown mo yung complex wording. Si Batas, Zenlock Goryeo, pinagmukha mo na bonjing. Galit na galit sa complicated elements. Pues, wala kaming pake sa yung sentiments. Hindi kami ang mag-a-adjust para mag-gets mo aming reference. Kasi 85% sa mga yan, kilala ko sino si Madara. Tama? See the difference? At yung ibang 5% nangingirot na ligaments. Malungkot naman childhood ng other 5% at yung natitirang 5%, malamang sa bag may efficacent. Diba? Kaya galit sa anime ni Goryeo. Kasi di niya gets. Yung mga kagrupo niyang nagko-cosplay at nag-anime reference, sa trabaho ka kasi si nanay, pinag-iigib ng walang hinto. At pag sumilip ka sa TV ng kapitbahay, pinagsasarahan ka ng pinto. Di ko sinasabing mali ang tumulong sa magulang. Gusto ko lang na matutunan mo na kung hindi mo na-enjoy ang pagkabata, irresponsable mga magulang mo. Childhood ni Akata, kinumpara niya sa sarili niya. Wala naman kayong pinagkaiba, pareho lang kayong tanga. Iniwan siya ng nanay niya kasi trabaho ang inuna. Habang ikaw di mo na-enjoy yung pagkabata kasi pinagtrabaho ka na muna. Kaya ibahin mo kami sa'yo. Ikaw yung dapat na ma-conscious. Nag-breakdown ng estilo, hindi no? Tawag dyan, hocus-pocus. Alam na agad ng mga tao kung saan angulo siya nakafocus at anong naiambag mo na bago. Wala no, nagde-define ka lang kasi ng obvious. Malamang yung angulo niya, hayag na internet available. At kung ano lang yung mas naaalala ng tao, kaya mas lalong relatable. Kaya galit ka sa mga komplikado kasi nabanggit ka ng champion, 666, 999, range,
Ganyan ka ka-predictable! Oh, lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para mag-gets ng marami? Game? Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to totoo. Sir, pagtapos ng laban na to, ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off-cam, tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago. Kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan lang. Hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. Hindi totoo. Parang nagamit na yun ah. Basta ganun yung buod. Hanggang sa ma-distract yung mga judges at hindi na marinig yung linyang kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa yang makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang itong mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Enigma, paano nyo naloko? Ano? Speaking of Apex, Pex, isa kang malaking hangal. Lumaki sa streets ng Valenzuela tapos iyakin pag may sugal? Nang dahil lang sa sugal, yung kredibilidad ng liga nagawa mong itaya. Nung nag-flop pagiging seaman, eto nagbigay sa'yo ng pamingwit at bangka. Sa 3GS kagalit, kaya Enigma ka magwawala. Sisirain mo yung liga na dahilan kung ba't hindi ka na namamakla. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado. Ano idol? Battle tayo minsan. Panigurado, walang susugal sa akin nun. At wala akong mga tropang ganto na magkokontrol ng sitwasyon. Kung saan at kailan, ikaw na bahala magdesisyon. Di ba champion ka sa lahat ng liga? Hindi lang ikaw ang ganon. Ayos pa ba? Next angle. Next angle, game. Pagsusulatan ng 3GS. Hindi naman yan totoo. Kasi wala pang panalo si Lil Weng, ay sus. Bakit mo nga naman susulatan yung kagrupo mong hindi kayang magbigay ng views? M-Site, Shernan, Lipcram, K-Ram, Pistol, Acer. Oh, kalma ka lang. Gusto ko lang nasabihin na pag pumupunta akong Manila, sila talaga yung mababait at namamansin sa amin. Hindi suplado tulad ng uprising. Kaya kupal ka, bro! Pabayaan mo silang maging maarte. Kasi depende na yan sa tatanggap. Pabayaan mo sila na dumiskarte kung anong gagamitin nilang sangkap. Sa kultura dapat balanse. At lahat tayo dito may ambag. At isa ka sa responsable kung ba't namamatay creativity sa battle rap. Kaya ka nananalo. Kaya ka magaling sa crowd control. Kasi naloloko mo mga tao. Kaya ka palaging nananalo kasi binobobo mo mga hurado. Wala kang pinagkaiba sa mga politikong abusado dahil kung matalino kayo, hindi niya kayo kontrolado. Kaya Mot, ha? Yung kinatatakutan mo na baboy, tapos ko lang i-marinate. Pare, wait, sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit ka, mate. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew, pistol here. Pistolero vs. J Black. Mag-ayos sa pambeses kung nagustuhan niya yung laban na yun. Ang
boto ng urado, 5-0, mag-iay para kay Jay Black. Yun. Thank you palagi kay Sir Arik. Kasi dapat sana talaga ayokong lumaban ngayon. Sabi niya na gusto niya makita ng mga tao kung ano talaga yung kaya ko. At salamat sa mga nang di sa akin sa comments. Yun yung dahilan ko ba't nagkaganto. Gasolina yun. Yo, Pistol here. Maraming salamat kay Jay Black. Sobrang solid, sobrang na-impress ako at sobrang kailangan ko ng mga gano'n na uga ako doon at babalik tayo ng mas malakas pa. Yeah! Ayun, simple lang. Obvious naman, no? Basically, na-outsmart talaga ni Jay Black si Pistolero. Pistolero na taga-diffuse ng style, pero na-diffuse ni Jay Black yung style. Diba? So, ayun, man. Masterful. Yun. And top set of the night. Round 1 to 3, Jay Black. Gulat ako sa pag-expose niya ng style ni Pistol. Tapos nagdagdagan pa niya ng mga angles na, wow, parang refreshing na. Yun ko lang narinig yung iba doon. Yeah, so yun, kakagulat, solid. Yun ang maganda sa mga ganitong event, sa mga ganitong battle. Expect the unexpected. Round 1, 2, 3, Jay Black. Binoto ko si Jay Black. Mas effective. Pasok yung punto. Nabutas niya si Pistol. Comedy nandun. Energy niya hanggang dulo. Nabasag niya si Pistol. Sa laban na to, parang pinatunayan niya na yung pag-champ niya hindi wala lang. Saludo kay Jay Black. Respeto kay Pistol. Yun, Jay Black, strongest performance na pinakita niya baka all over the year or yun, effective to the point na pag bumabanat na si Pistol, nadidilute yung line marking style marking na ginagawa niya. Overall solid, talagang perfect 10. Hindi siya dragging, tsaka habang tumatagal mas lumalakas sa Jay Black. Yo, Zaki. Binoto ko si Jay Black all 3 rounds. Unang round, nag-start si Pistol, di ba? Parang siya yung, kala ko nga kanya na eh. Tapos, first round ni Jay Black, medyo hindi pa ganun ka, hindi pa nabibuild yung momentum. Tapos nung nag-build na yung moments ni Jay Black, sunod-sunod na hanggang third round. Tapos, nakakagulat. Tapos, gusto ko rin yung angles, yung punches, paano niya pinerform, yung material niya all 3 rounds, sobrang dalan-dala niya, sobrang solid. Bukod pa doon, syempre yung kalaban niya, pistolero yun eh. Hindi naman yung basic na kalaban, kumbaga champion din yun eh. Para magawa mo yun sa kapwa mo champion, sobrang solid na performance doon. Congrats kay Jay Black at syempre props pa rin kay Pistol. Yo, putang ina, lakas ni Jay Black. Kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi ganun kagutom pero hindi ko rin in-expect na ganun kalakas si Jay Black. So magandang aral din siya sa akin na susunod wag mong paisi-isihin o wag kang masyadong kalmado. Kasi tangina tulad nung ginawa ni Jay Black, ginulat ako ng performance ni Jay Black, sobrang solid. Wala nang palusot, ang lakas niya talaga. At feeling ko kailangan ko rin yung ganun para sa mas malakas pang battle sa susunod. Nakikita ko na dahil sa mga ganitong ass-whooping na nangyayari po ng NID, mag-i-improve pa yung pagiging MC ko. Man, kasi nanggaling siya sa taong hindi ko ine-expect na gagawa sa akin noon at tanginan lakas noon. Yeah, sobrang shoutout sa'yo, sobrang props sa'yo, Jay Black, ang lakas mo. Peace. Ulul, wala ka pa rin bilang kahit makailang palit pa yan. Gago di ka top contender, pampapawis ka lang. Isabuhay run mo, kulang pa sa views ng finals ko, awit naman. Dami ng pangalang pinakilala, wala pa rin pagkakakilanlan. Bago mo sana piniling humarang sa aking daan, inaral mo muna kung paano makiramdam. Di na para sabayan ka pa sa balikatan dahil di mo deserve yung title, akin na yan. Grabe. Akala ko magfi-fail yung plano ko eh kasi unang 8 lines sobrang laylay. Tapos biglang nakabuild ako ng momentum, tapos yun yung suporta din ng crowd. Siguro nung na-spit ko yung mga lines sa round 3 na kung saan talaga ako laging nag-i-stutter. Nung natuloy ko siya, ramdam ko na na parang eto, goods na talaga to kasi nakaka-build na ako ng momentum eh. Yun. Ngayon, Mr. Character Assassinator, tagutin mo ako dito sa harap. Di pa napakatagal mo na sa gantong laro ni minsan hindi ka nag-stop. Napakalayo ng ating experience gap. Wordplay, multi, gestures, delivery, may nilamang ka ba, Kap?
na sa 27 battle mo sa flip top, ang mag-breakdown lang ng estilo, ang pinaka-improvement ng yung rap, ano? Meron na akong 4 tracks sa Ligaw EP at 3 tracks na nabubuo sa Hush Mixtape, yung grupo ko. So, palabas na rin yun. 3 tracks ba? Or, basta meron na. Marami ng mga na-compile na kanta at ilalabas na lang yun. Yun. Blink PH, Charms PH, yun. Siguro wala talaga akong na plano na nakaplano talaga, pero kung ano mang pwede kong gawin na para makapag-provide ako sa family ko, yun. Syempre sa legal na pamamaraan. Bago nga pala, gusto ko lang i-shoutout si Pistol, talaga napaka-solid na MC. Respeto kay Pistol at kay Carlo, talagang kasi may mga gusto manira sa akin doon sa Cebu at nag-send na mga screenshot na ganito, ganyan. Tapos siya pa yung nagsabi sa akin na yun, salute sa'yo tol. At Yeah, sa mga na-disappoint ko ngayon at sa mga patuloy pa rin sumusuporta, tuloy-tuloy tayo. Congrats J-Block. Yeah. ayun, sa mga nagtiwala, yun, eto yung tiwala, ito yung tiwala nyo. Thank you talaga sa mga nagtiwala sa akin, sa nagpalakas ng loob ko. At sa mga sa mga nababasa ko na comments na ganto ganyan, thank you pa rin kasi gasolina yon. At ayun, thank you.